Yes po. Ikaw din yung nagda-drive ng Ferrari. Opo. So, she admitted, Mr. Chair, that she's the one driving the vehicle. And the vehicle that she was driving is apparently, sinong may-ari ng vehicle? Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, we have a video that will show that Miss Ronalyn Baterno is seen driving a red Ferrari. Kaya nga gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari yon. Pwede ba nating ipalabas siya na chairman na Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Lucky South Pogo Corporate Secretary at the same time incorporator na si Ronalyn Baterna na booking kung gaano kayaman at kung saan nanggaling ang red Ferrari nito. Paano nga ba nagkaroon ng mamahaling Ferrari ang isang secretary na may monthly salary na 23,000 pesos? Nabuking sa pagdinig sa Kongreso ang tunay na pagkatao ni Ronalyn Baterna at kung sino-sino ang mga opisyal ng pamahalaan na nasa likod nito. Pinangunahan ni Congressman Barbers ang pagsisiyasat sa pagmamayari ni Ronalyn Baterna. Ayon kay Ronalyn ay single mom di umano siya. Nag-start itong magtrabaho sa isang casino bago naging corporate secretary ng Lucky South 99 na Pogo. Sa kaugnay na balita ay ginisa din sa pagdinig si PAGCOR Chairman Tenco hinggil sa pagbigay ng lisensya ng PAGCOR sa iligal na mga sugal sa Pogo. Aniya, may mataas na personalidad sa gobyerno ang nasa likod nito. At wala di umano siyang kapangyarihan na halangan ang kanilang mga isinusulong. Narito ang nakakagulat na revelasyon na natuklasan ng Kamara hinggil sa mga nasa likod na operasyon ng Pogo sa bansa kung saan sangkot ang mga personalidad sa ating pamahalaan. Anong first name mo? Ronalyn. Ronalyn, bago ka nagtrabaho sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Nag-apply po ako. Hindi, bago ka nag-apply sa Lucky South 99, saan ka nagtatrabaho? Casino po. Sa, ano mo lang, yung complete, saan casino? Sa Midori po, sa Clark. Sa Clark. So, anong trabaho mo sa casino, Ronalyn? Online shuffler po. Nagsishuffle Online? po ng cards. Okay. Opo. Okay. So, diyan ka una nagtrabaho bago ka napunta sa Lucky South 99. Opo. Meron ka bang kakilala na taga Lucky South 99 na niyaya ka na lumipat? Kasi may trabaho ka na dun sa di ba? Sa casino. Wala po. Ano yung reason ba't ka napunta dun sa Lucky South 99? Napasya lang po kasi ako nun sa may Grand Palacio since nag-resign na po ako sa Midori. Tapos may nakapagsabi lang po na casino daw po yun. Since galing naman po akong casino, so tinry ko pong mag-apply. Okay. Pwede bang, I hope you don't mind, no? Tatanungin ko lang ulit. Kung willing ka sumagot, magkano sweldo mo dyan sa Lucky South 99? Starting po sabi po nila 17. 17,000. Opo, a month. Tapos, tumaas. Tumaas po nung parang binigyan po nila ako ng additional na trabaho which is yung nagpipirma nga daw po. So, in-increase niya lang yung sweldo mo. Opo. Ikaw ba ay, you may refuse to answer, ikaw ba ay dalaga o may asawa? Ano po yun, sir? Ikaw ba ay may asawa o dalaga? Single mom po. Single mom. So, Mr. Chairman, the reason why I'm asking that because yung susunod na tanong is related dun sa income ni Miss Ronalyn. Miss Ronalyn, meron kang sasakyan. Meron po. Pwede bang malaman ano sasakyan mo? Honda City po. Second hand lang po. Honda City. Okay. Wala ka bang Ferrari? Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chairman, we have a video that will show that Miss
Ronalyn Baterno is seen driving a red Ferrari. Kaya nga gusto kong malaman kung sa kanya yung Ferrari yon. Pwede ba nating ipalabas siya na Chairman Barbers? Pwede nating ipakita. I will show it to you later, Mr. Chair. Siguro, while waiting sa dun sa video, may we ask as well, Ronalyn Baterna, I hope you don't mind, no, asking this, no? Because we wanted to dig deeper and ferret out the truth, no? So, single mom ka. Yes po. So, pwede ba malaman kung Pilipino or Chinese yung tatay ng anak mo? Filipino po. Pilipino siya? Opo. Okay. So, you have the birth certificate for that child? Can you kindly submit the birth certificate in this hearing? Can you submit the birth certificate? Opo, sure po. Please submit to this hearing, okay? Opo. Sige, thank you. So, we'll be showing the video. Here's the video of the sino may-ari nung sasakyan na Ronalyn? Ronalyn ba siya? Yeah, pwede ba pakita yun sa ano? Sinong may-ari nung sasakyan? Miss Ronalyn, sinong may-ari nung sasakyan? Please answer the question of Congressman Barbers, Ronalyn. Hindi ko po nakikita, Your Honor. Okay po pa. Pwede ka bang lumapit dito para ipakita ko sa ito? The resource person is requested to approach Congressman Barbers. Okay, hindi pa wala tayo suspended. So, okay, can you kindly proceed, Congressman Barbers? Probably will not be showing the other video anymore because
Yes, Mr. Chair, I agree. Siguro we'll just provide the committee copies of the videos Sabihin na lang sa COMSEC para... for our record. Sige, okay, go ahead. Thank you. Yes, Yes, that's the next you can question. proceed. The next question na itatanong natin doon, nakita mo yung video, ikaw ba yung nasa video? Yes po. Ikaw din yung nagda-drive ng Ferrari. Opo. So, she admitted, Mr. Chair, that she's the one driving the vehicle, and the vehicle that she was driving is apparently, sinong may-ari nung vehicle? Mr. Cruz po. Mr. Mr. Cruz. Name. What's the full name of Mr. Cruz? Roberto Cruz po. Ruperto Cruz. Anong relationship mo kay Mr. Ruperto Cruz? Parang friends lang po. Friends lang, ha? Sige, Mr. Chair, I'll get back to her later. Let me just proceed. Let me proceed to my next question to another resource person, Mr. Chair. So, friends, is he not the father of your son? Hindi po. Hindi, ah. So, Sige, go ahead. okay, so babalikan ko na lang si Miss Baterno. Balikan natin. Okay. Dito naman tayo sa ating inimbitahang resource persons. Yung tatlong nagsabi na merong identity theft, no? May I know the names, Mr. Chairman? The what? Yung mga may nag-identity theft daw. Si Linsangan, si Bernie Chang, Edwin Ang, Julian Linsangan, Marion Chua. Okay. So, Mr. Lidsangan, Yes, Mr. Chair. Good afternoon. kailan mo nalaman na ginamit yung pangalan mo? Actually, Mr. Chair, yung isa ko pong kaibigan, nung June 26, nag-message po sa akin, morning, na sinasabi niya sa akin na, pare, sikat ka na, nasa news ka. So, hindi ko po, binaliwala ko po yon kasi may trabaho po ako nung araw na yon. Ngayon, nung lunch po, tumawag po yung kaibigan ko na yon na, pare talaga nasa news ka na ngayon. So, nung time na yun po, tinawagan ko yung wife ko kung pwede i-search niya yung sinasabi ng kaibigan ko na nasa news daw ako. So, yung wife ko po nag-search po via Google. Then nakita nga po niya na yung pangalan ko nasa news na po ng bulletin, ng iba pa pong news. Tapos nag-search din po siya sa Facebook. Meron din pong post sa Facebook na nandun po yung pangalan ko sa isang content creator. So, nalaman mo lang na ginamit yung pangalan mo nung lumabas na ito sa news. Yes, Your Honor. And ganun din kay Mr. Ang at saka kay Mr. Ano. Tama po ba? Mr. Chair, actually ako po ang nag-inform sa kanila na nakita ko po yung pangalan namin dun sa isang write-up nung isang creator. Wala ba kayong kakilala na incorporator o officer nung Lucky South 99? Mr. Chair, wala po talaga. Kahit kaming isa? kilala. Kahit po isa. Wala ba kayong kilalang kaibigan nung may-ari nung Lucky South 99 na maaaring pinakilala sa inyo at nalimutan nyo lang? Mr. Chair, wala po talaga. Okay. So, ano yung ginawa nyo nung nalaman nyo na ginamit ang inyong identity? Nung pong nalaman po namin yun, since ang nakita lang po namin sa news is Lucky South 99, so nag-inquire po ako sa SEC para ma-confirm po kung talagang yung pangalan namin nandun sa dokumento ng Lucky South 99. So nag-request po kami online sa SEC ng document ng Lucky South 99. Noong una po hindi namin makita pero nagpatulong po kami doon sa SEC kung paano mag-request. Dumating po yung request namin ng June 28 po kasi po by courier.
doon po na-confirm namin na doon sa dokumento po ng nagaling SEC, andun po yung pangalan naming tatlo. Hindi ba kayo nag-file ng kaso nung nalaman nyo? Hindi nyo ba kinasuhan si Lucky South 99? Actually, Mr. Chair, nung kwan po, chinek po namin dokumento, nag-backtrack kami. Nagkonsulta po kami sa abogado na kaibigan ko lang po. Dahil wala po kami pambayad ng abogado talaga. Nag-file po kami ng kaso po sa Makati Prosecutor's Office against Lucky South. And all officers po ng previous Lucky South outsourcing, Lucky South 99 Outsourcing Inc. po. Lahat po ng incorporators and officers po nila. Babasahin ko po ba? Hindi na. Gusto lang namin malaman kung kayo ba ay gumawa ng aksyon nung matapos nyong malaman na nagkaroon ng identity theft, no, sa inyo. Kasi Yes, Mr. Chair, may nag-file po kami. pananagutan din sila dyan. Kaya kayo ay nag-file Yes, ng sir. kaso Yes, Mr. Chair, nag-file po kami ng kaso. sa RTC sa Makati. Nasa prosecutor's office pa lang po. Okay, so nasa prosecutor's office pa lang. Yes, Mr. Chair. Okay, sige. Chairman Ace, kasama ata yun doon sa mga kaso ng PAOK TF. Kasama sila sa kasi sila yun nandun sa incorporators mapapailan sila ng kaso because they are the one yung mga names nila appeared on the corporations. So basically what will happen to them? So mabigat naman yung depensa nila, di ba? Sige, Winston Casio. Winston Casio po on behalf of PAOK. Mr. Chair, with regards to that question, our recommendation always is to file all relevant cases against officers and incorporators as shown in the paper and as manifested by testimonies also. So, if we file the cases against them, they are given the equal opportunity before the panel of prosecutors to submit their counter affidavit to refute our allegations that they have something to do with Lucky South 99. Pero yung tatlo ngayon, magkakakilala ba kayo? Yes, Mr. Chair, magkakaibigan po kami. Magkakilala kayong tatlo? Yes, Mr. Chair. So, isang bulto kayong kinuha, parang ano mga trabaho po ninyo, if I may ask? Sir, Mr. Chair, ako po ay compliance officer po sa isang private company. Ano po? Compliance officer po. Liaison officer. Compliance officer. Compliance officer. Anong kumpanya po? Fireworks company po. Fireworks company. Fireworks. Si Edgar. Good afternoon po, sir. Edwin. Edwin po. Can you speak louder, Edwin? Sa appliance po ako formerly po. Appliance. Yes po. Saan po? Sa Anson po. Sa? Anson. 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 Yes po. So, you own, No po, employee lang po ako doon. yung isa, Sa fireworks company rin po, Your Honor. fireworks din. We were just wondering paano kayo pinili Saka, yung bang mga TIN number nyo na nakalagay doon sa corporation, is it the same TIN number that you have? Yes, Your Honor. Yun? Exactly the same? But the one that is written po dun sa papers is... Speak louder, please. Speak louder. Yung sa tin po namin, ang nakalagay po dun sa SEC is it was issued sa Angeles, Pampanga po. Pero originally, it was issued different places po. Like sa akin po, it was issued in Santa Cruz, Manila po. Nakakapagtaka, paano nila nakuha yung mga TIN numbers nyo Chairman Altenco, ito po bang mga free economic zone na ito ay nakikipag-ugnay po ba sa inyo when it comes to online gambling? Actually, Congressman Abante, hindi po sila nakikipag-ugnayan sa akin, sa PAGCOR. Sapagkat yung pong SESA, tulad nung nabanggit earlier, may sarili po, sa charter po nila specific. Doon po sa Bataan, maliwanag po doon na hindi sila pwedeng mag-issue
Doon sa charter po ng Bataan. Very specific po doon. Hindi po sila pwede mag-issue ng gaming license without the consent or approval of PAGCOR. Pero doon po sa CESA at saka doon po sa APECO, wala pong ganung provision. So, kung susundin po natin yung nilalaman at sinasaad ng batas, yung pong Bataan lang ang dapat makipag-ugnayan sa amin. Yung pong CESA, hindi po dapat makipag-ugnayan sa amin. Yung pong APECO, hindi po dapat makipag-ugnayan sa amin. Pero yung Bataan po, maliwanag po, may provision po sa kanilang charter na hindi sila makapagbibigay ng lisensya sa anumang uri ng sugal hanggang hindi pinapayagan ng PAGCOR. Therefore, Mr. Chair, may I make a manifestation here, no? I'm seeing that all of these economic zones were created by law. I will be filing an amendment, no? Prohibiting the economic zones to manage and operate online gambling, and that all online gambling should be handled by PAGCOR. That is only a manifestation, Mr. Chair. Duly noted and taken, Congressman Abante. Okay, thank you so Chair, much, Congressman. Very quick manifestation only. Okay, go ahead. I remember during the last hearing, we invited Pyra and Lucas and Toto Kausing. I just want to manifest that I have here a letter actually addressed to the co-chairs, manifesting that Pyra Lucas is not feeling well, and Toto Kausing never received an invitation. So let us give another chance to Pyra Lucas. No, and we have invited him. I think the COMSEC is telling us that... she has a letter, Mr. Chair. No. I mean, the COMSEC invited the Toto Kausing and Pyra Lucas. So can you kindly explain, COMSEC, we have invited Pyra Lucas and Toto Kausing. Toto Kausing, Mr. Chair, never received an invitation, according to the letter. According to the COMSEC, I was asking a while ago if we invited all these personalities that we asked to be present on today's hearing. And can you kindly reply to the query? Thank you, Mr. Chair, for the invitation to Mr. Toto Kausing. We sent it via courier and also via email, sir. So, nag-send ka via courier? Kay nung Friday. But according to their letter, ano ba to? Letter to Nino? Anong reason ni Pyra Lucas why she's not here? So ang reason ni Pyra Lucas, meron daw siyang sakit. But we invited her. And she wrote a letter that she's sick. While kay sino isa? Si Toto Kausing was invited as well through courier and email. But no response. So yun po yun. So we will be inviting them again in the next hearing since magkakaroon pa pala